Aloe vera o sabila sa bangketa. May mga produktong may taglay daw nito at nangangako ng mas magandang kutis. Ang gusto lang naman daw ni Daniel, kuminis ang kanyang mukha. Pero matapos daw niyang gamitin ang isang moisturizer, ito ang nangyari sa kanya. Ang kanyang mata at noo namaga, nagbakbak at nagsugat-sugat pa. Ano ba ang ipinahid niyang moisturizer? At yun ba talaga ang may sala sa nangyari sa kanyang mukha? Kakagraduate lang ni Daniel nung nakaraang taon at dahil alam niyang mahalaga ang pagkakaroon ng pleasing personality sa kanyang pag-a-apply ng trabaho, naging extra maalaga daw siya sa kanyang mukha. Kinakil ko talaga yung sarili ko para makuha ko yung trabaho na gusto. Isa kasi sa tinitignan na advantage ng mga kumpanya yun eh. Kailangan talaga good looking ka, physically fit ka. Habang naghihintay ng tawag mula sa mga kumpanyang kanyang inaplayan, rumaraket din si Daniel bilang tigabantay sa Divisoria. Nung minsang nagkaroon daw siya ng oras, naglibot-libot siya sa Divisoria at dun niya nakita ang isang soothing gel na patok daw ngayon sa social media dahil epektibo raw na pampalambot at pang-moisturize ng balat. Sa totoo lang, hindi naman daw talaga mahilig sa skincare product si Daniel. Meron naman ako nilalagay sa mukha ko pero hindi naman totally lahat ng product. Nakapokus lang ako sa foundation tsaka sa mga sabon. Ayaw ko kasing magkaroon ng tigyawat. Kumbaga, kapag tinigyawat na ako, tinitigil ko na yung product na huling ginagamit ko. Pero dahil bagsak presyo ang naturang soothing gel, naengganyo siyang subukan ito. At kung sa mall, 299 pesos ito, sa DV, 100 pesos lang. Marami akong nababasa o mga reviews na maganda talaga daw yung moisturizer gel. Talagang nakaka-soap siya ng skin. Yung mga friends ko na gumagamit, talagang okay naman sa kanila. May aliwalas yung mukha nila. Hindi ko na inisip yung presyo ng product kasi mukha naman talaga siyang original. Tsaka talagang gusto kong bilhin yung product na yun at hindi naman nagkakalayo yung presyo. Sa unang gamit ni Daniel, kontento naman daw siya sa resulta. Feeling fresh at lumambot naman daw ang kanyang balat. Pero sa ikatlong gamit niya nito, napatakan daw siya sa mata. Akala ko lumalabo lang siya. Siguro mga 2 days or 3 days, parang hindi ako makapag-focus dun sa trabaho. Noong mga araw na yon, parang pumunta muna ako sa friend ko, parang tinanong ko sa kanya, kasi kumikirot talaga, parang balak kong magpatingin or magpasalamin. Habang tumatagal, hindi lang daw sumakit ang kanyang mata, nanlabo rin hanggang namaga ang kanyang mata at noo at nagsugat-sugat na rin na parang pulutong. Ilang araw din daw siyang hirap kumain dahil sa pamamaga, pagsakit ng kanyang mga sugat. Mahihirap, parang takot ka lumabas. Naghahanap pa lang ako ng trabaho, tapos 1 week pa lang ako sa extra. Nangyari pa yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman ako lumalabas. Natatakot ako kung husgahan ng iba. Uso ngayon yung bullying. Minsan nakakakos din siya ng emotional sa isang tao. Dahil sa nangyari sa akin na nahinto yung racket ko, sinabihan din ako ng boss ko na magpahinga muna. Yung inaasahan kong hingkam, hindi ko na talaga siya kinikita ngayon. Good evening po, Doc. Hi, Daniel. Kumonsulta si Daniel sa isang dermatologist. Dito lang ang maga mo. Dito sa kabila, sa kaliwa, nagkaroon din ng maga. Munti ka na po siya na agapan. Ayon kay Dr. Jean Marquez, si Daniel merong shingles o herpes zoster. Epekto nga raw ng virus na natutulog sa katawan ng taong nagkabulutong na noon. Posible raw na na-activate ang virus nang nabili niya produkto. Actually, yung aloe vera gel actually is just a moisturizer. So it shouldn't be enough to cause herpes zoster unless merong ingredient yung produkto na maaaring nadagdag na nakaka-irritate or masyado probably mataas yung alcohol content. Another possibility is maaaring na-rub niya yung kanyang mukha, yung kanyang mata while applying the aloe vera gel. It would have caused some abrasions on the skin or dun sa mata or sa talukap na nag-trigger din ng herpes zoster. At kapag na-irritate yung skin, may irritate yung nerves, marireactivate ngayon yung mga virus na natutulog dun sa nerves. Minabuti naming ipasuri ang ginamit ni Daniel na produkto sa isang laboratory test. Sabay na sinuri ang itinuturing na original na soothing gel na nabibili sa mall at ang di manoy pekeng produktong nabili ni Daniel sa Divisoria. Pwede natin siya ma-compare
sa percentage kung gaano siya kaparehas or gaano siya ka-different dun sa reference natin. 95% pataas, dun masasabi natin na similar siya. Pero pag less than 95%, medyo masabi natin na significantly different siya dun sa reference. Base sa resulta ng test, 12% lang ang correlation ng dalawang produkto. Sa makatuwid, peke ang nabili ni Daniel na soothing gel. Masasabi natin na malayo yung pagkakaparehas nila kasi yung mga peaks or yung mga signals na characteristics ng reference, which is yung original sample ng aloe vera, is hindi natin makita doon yung signals na yun, doon sa fake. In short, fake yung product na ginamit ng case study nila. Yung sa resulta ng product, talagang hindi ko ini-expect na fake siya kasi pareho yung itsura talaga nila, parang talagang original talaga siya. Ayon naman sa test na isinagawa para malaman kung contaminated o may peligrosong kemikal ang peking soothing gel. Base sa resulta, nagsasabi na ang bilang ng coloniform unit ay 5,600,000. May ganitong dami ng aerobic bacteria ang meron sa sample. Usually, pag cosmetic, 100 CFU ay ang pinakamababa na tinatanggap ng isang cosmetic product. Kung titingnan natin, ang bilang na ito ay malaki at nagsasabi na ang produkto ay hindi pasado sa sanitary quality or safety. Pwede nga itong makakos ng skin irritation. Pero may kinalaman ba ang ipinahid ni Daniel na soothing gel sa kanyang sinapit? Kumonsulta rin si Daniel sa isang internist. Ayon kay Dr. Cheridin Oro Josef, herpes zoster nga ang tawag sa pagsusugat ng balat sa mata ni Daniel. Pero paglilinaw niya, hindi raw ang peke soothing gel ang dahilan ng pagsusugat niya. I don't think yun na nag-trigger na lumabas yung herpes zoster, hindi. Kasi napakabilis. Kung 2 days tapos lumabas ka agad. Dati nang meron yan. Nagsa-start ng mag-build up sa katawan niya. Bumagsak ang resistensya ni Daniel kung kaya't lumabas yung lesions. Meron tayong tinatawag na incubation period. So, ibig sabihin, mga 1 to 2 weeks na nagsa-start ng magkumalat yung virus, pero hindi pa niya masyadong nararamdaman. And then eventually, magkukos ng pain, tapos tutubo. Maaari lang siguro na napagrabe, no? Nagkaroon na nga ng allergy sa mata, tapos doon pa tumubo yung herpes zoster. Of all coincidences, or doon pa nagsabay pa sila. Nung makita ko yung lesions ni Daniel, mukhang infected na siya. Kung may herpes zoster siya, tapos nagkakomplikasyon ng bacterial infection, yun ang hindi maganda. Kasi iba yung bacteria sa virus. So, kung yung irritation nag-cause ng bacterial infection, yun ang nagkomplika. Tingin ko yun yung dahilan kung bakit lumabas yung herpes zoster sa akin. Yung product na yun nag-cause ng irritation sa mata ko. Nagsisisi ako kasi minsan ka lang bumili ng product na yun, nagkataon pa talagang ikaw yung magkaroon ng damage. Muli, may babala ang mga eksperto sa paggamit ng mga produktong peke. Although nangyari po kay Daniel is a viral infection brought about by low immune system, pwede rin po talaga ang mga infection ay pwedeng ma-worsen ng mga pamahid. Unang-una po, pag bibili po tayo ng produkto, mas maganda po bumili din sa mga certified, mga outlets or counters, no? Pangalawa, kapag ang produkto po ay sobrang mura, medyo magduda po tayo doon. And also, delikado rin po kasi pwede rin po natin yung na-absorb sa loob ng ating katawan. Sa mga naiinganyo na bumili ng mga murang product, tignan nyo muna or i-search nyo muna kung talagang trusted ba siya. Kasi kapag bumili ka ng mura, na hindi mo alam kung trusted ba siya, mas mapamamahal ka pa sa gastusin kaysa sa product na binili mo. Katulad ng paulit-ulit ng babala ng mga eksperto, hindi lahat ng mga inilalakong produkto nakabubuti. Lalo pa yung mga bagsak presyo at hindi nakatitiyak kung original o peke. Ano mang gamitin o ipahid sa katawan, dapat lang yung sigurado. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.